Shalom! Ano ang pangalan ng Diyos na nagpapakita na siya'y makapangyarihan dahil siya ay manlilikha? Elohim. Elohim na nagpapakita ng kanyang kapangyarihan at pagiging lumikha o malikhain. Ayon sa Genesis 1 verse 1, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ang Diyos ang siyang naglalang ng langit at lupa. Ito ay nagpapakita na walang hanggan, makapangyarihan, ang kanyang pagkakaroon ng paglalang sapagkat wala pang pasimula, siya ay nagpasimula na. Sapagkat ang mensahe ng kanyang pangalan na maaari nating mabigyan ng pamumuhay sa atin. Ang kapangyarihan at pagiging lumikha, ang tawag po doon ay Elohim. Ang pag-aalay sa buhay na ito, ialay natin ang buhay sa kapangyarihan at pagiging lumikha ng Diyos. Ano po ba ang ibig sabihin ng Elohim? Ang Elohim ay nangungulugan ng malikhain or creator, makapangyarihan na manlalalang. At ang kanyang paglalang po ay nasa dalawang uri. Yung unang paglalang, creator, tinatawag ito sa Hebrew na bara, meaning to say, He created something out of nothing. Sinabi niya na wala pang liwanag, wala pang mga pagsibol ng mga bagay-bagay sa kanyang mga halaman, then let there be, and there was. Papapakita po yun na wala pang nag-exist na bagay, pero sa kanyang makapangyarihang salita na si Jesucristo ay nagkaroon, sumibol, nagkaroon ang bagay. Ang ibig sabihin po noon, He created something out of nothing. Ang ibig sabihin po kung paano natin ang manglalalang na ito na siyang naglalang sa atin at sa ating buhay. Siya ang nag-aasikaso, siya po ang nag-orchestrate and everything. May mga bagay sa buhay natin na hindi pa nag-i-exist at maaaring wala pa. Halimbawa, pwedeng gawin ng Panginoon. Kapag ikaw ay walang pag-ibig, pwede kang lagyan ng Diyos ng pag-ibig na nagmumula sa Kanya. Pag ikaw ay walang pagpapatawad, ay pwede kang lagyan ng Diyos ng Kanyang pagpapatawad. Forgive as Christ hath forgiven thee. Kung ikaw ay walang kasipagan, bibigyan ka ng Panginoon ng espiritu ng kasipagan. At kapag ikaw ay walang uhaw sa salita ng Diyos, bubuhayin ng Panginoon ang espiritu mo kapag iyong tatanggapin bilang Panginoon sariling tagapagligtas, pagsisisihan ng iyong mga kasalanan, then yung patay na espiritu, patay na relasyon, ay bubuhayin niya ng Panginoon. Walang buhay, magkakaroon ng buhay. Ang kailangan lang, magsampalataya ka. Ang kailangan lang, isuko mo ang buhay mo sa kaya ng Diyos na gumawa ng mga bagay na wala, then it will come to be. Ang pangalawang uri ng kanyang paglalang ay He created something out of something. Na ang ibig sabihin nito, nandyan na. Katulad ng lupa, mga isla, wala na. Tapos, hinati niya lang ang mga kalupaan na sa pamagitan ng tubig at naging isla. Ang mga halaman na nagsisibulan na, pinatubo at nagkaroon ng bunga. Ang mga bagay na nariyan na, pinapaganda na lamang, dinidevelop, ini-enhance, pinapalago. Ano ang ibig sabihin nito sa ating buhay? May mga naiplant na, naitanim na, ng binhi ng katotohanan ng kanyang salita sa ating buhay. Nung makarinig tayo ng Word of God, kumilos ang banal na Espiritu, inalagaan yon sa ating puso at ito'y tumubo hanggang sa nagdaon, nagbulaklak at namunga. Ang ibig sabihin, nandiyan na yan.
Nandiyan na ang bunga ng banal na espiritu. Nandiyan na ang kabaitan, kaamuan. Nandiyan na yung mga pagtitimpi sa sarili. Nandiyan na yung pag-ibig. In other words, kailangan lang to i-develop. At nadidevelop ito, lumalago, tumutubo, tumatatag, tumitibay sa pamamagitan ng paghaharap natin sa mga suliranin, pagsubok na ating kinakaharap sa kasulukuyan. Kaya nga po, yung panalangin na, Lord, give me patience right now, ay hindi po ito akma sa panalangin na nasasambit. Kundi, Panginoon, bigyan mo pa ako ng lakas. Bigyan niyo ako, Panginoon, ng pagpapasensya doon sa mga bagay na aking nararanasan. Mga mahal kong tagapakinig, tatandaan po natin na ang Diyos na si Elohim ay siyang naglalalang sa mga bagay mula sa wala, ito'y nagkaroon, at ang paglalalang din niya mula sa mga bagay naroon na ay kanya na lamang itong pinalalago. At sa biyaya, kapangyarihan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng kanyang salita, lalago tayo and we will be deeply rooted in the words of God. Kumusta ka, kapiwa? Kumusta ang iyong buhay? Kumusta si Elohim na nasa iyong puso? Siya ba ay nakakapag-create pa something out of nothing and something out of something? Naway po, ang buhay na si Elohim, na siyang ating Diyos, nakapaglalalang siya sa atin upang tayo ay maging kawangis ng kanyang anak. Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.